Uy, bago to ah. Good evening, everyone. Magandang gabi po. Thank you for joining us. Those who are watching, right? Nasaan po kayo? Thank you for being with us. Saturday Bible Study. There's nothing better po to start gawain ng Panginoon kundi ang worship. So, let's prepare our hearts po for worship. Pangunahan tayo ni Dax. Dax, when you're ready. Here I am to worship. Ano pong kata to? Here I am to worship. Ikaw. Ilan na ba? Ilang hundreds? Thank you po. Sandali lang po. Naghahanda. Here I am to Here I am ready. Here I am to worship. Okay. Here I am to worship. Okay. Let's sing. Let's sing. Just harap mo na lang kay Dax. Let's sing po. Here I am to worship. Okay. Here I am to worship. Thank you, Lord. Light of the world, you step down into us. Open my eyes, let me see. Beauty and light in His heart adore. Open the light, spread with you. And here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. King of all days, you're so highly exalted. Glorious in heaven above. And humbly you came to the earth you created. All on the Son became born. And here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. How much it costs to see my sin upon the cross. I'll never know how much it costs to see my sin
I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether loving, altogether worthy, altogether wonderful to me. I don't know. And I'll never know how much it costs to save my sin upon the cross. And I'll never know how much it costs to see my sin upon the cross. Thank you, Lord. What a beautiful reminder po, Lord. Through that song, Lord, talaga pong we can dwell, we can think, we can remember what you have done for us on the cross. We'll never know, Lord, how much it cost for my sin to be on that cross. Thank you, Lord, for your sacrificial death. Thank you, Lord, for our salvation, our redemption. And through this, Lord, because we are now your children, we are, Lord, desiring, gusto namin, Lord, matuto, madinig, matanggap ang mga mensahe mo galing sa iyong salita. What a wonderful privilege, Lord, that we are coming freedom to gather, to study your word, to worship, to pray, and to listen from you. Thank you, Lord, for tonight, another night po na we can dwell on this beautiful parable. And that through this, Lord, we can say, we're ready. We're ready to listen from you. Alam namin, Lord, tinalaga mo na nakasulat sa Biblia ang parable na ito is not for us na mahirapan, kundi for us to grasp, maintindihan ang mensahe mo sa mga katuruan ito. So help us, Lord. Help us, our hearts be open, our minds be ready, receptive to receive the lessons out of these parables na galing sa iyo. Help us, Lord, lahat ng mga narito na ngayon, we are ready, we're excited to receive your teachings. This is our prayer, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Tingnan mo sa inyo. Magandang gabi po. Tonight, iba po natin ng mga Bible. Sana nandito po kayo sa Luke 16. So I will encourage everyone po, sana makita niyo yung screen kasi natin yung discussion natin. Sana po makita niyo ang screen. So, dito po kayo para na-access. Okay. Okay, we're studying that. Kung piliin natin, napakahirap po. Kailangan siguro ng 2 gabi. Nag-umpisa na tayo noong pangalawang lugaw para pag-alalan ng salita. Hindi na, ang parable na ito, kasi napakang katuruan at ang daming mga parallel scripture na kailangan natin maintindihan at malaman. Okay? So ngayon pong gabi ay balikan natin, let's have a quick review po sa ating pong
sa ating parable. Okay, so ano na natin? Luke chapter 16 verses 1 to 13. So if you have your Bibles open, so hindi na natin basahin ang buo ito. So we'll just give you a gist, summary, ilang istorya na madali nyo namang ma-remember kasi na nabasa na natin. Sa mayaman, meron siyang steward, na maraming naka-report na nakarating na balita dun sa rich man na yung kanyang katiwala ay wasting his possessions. Wasting his possession. So tinawag niya at sinabi niya hindi ka na pwedeng magpatuloy sa iyong role. So magbigay ka ng account, bigyan sa akin ng lahat ng reports. At doon nga nakita natin na siya ay nagulat. Although wala siyang dispute, hindi sinabi hindi totoo. So nakita natin na sa pamamagitan nun ay totoong nangyari, totoong natanggap na balita ni Pastor. So ginawa na lang niya, nag-isip siya paano siya mag-prepare sa kanyang kinabukasan, sa kanyang sitwasyon. Nakita natin ang dilema niya, nakita natin ang ginawa niyang paraan, nakita natin yung pong rich man ay nag-respond doon sa ginawang pagiging wisely preparing for the future yung steward natin. Okay. So marami pong mga translation, ang tawag sa kanya ay unjust, merong unjust. Yung iba naman po ay dishonest, unfaithful, dishonest, unjust. Ang tawag sa kanya. Yung King James, ang tawag sa kanya ay unfaithful. Hindi siya tapat, hindi niya binigay ang nararapat na ginawa niya, dapat na ginawa niya para pangalagaan ang property ng rich man. Okay, let's go po din sa verse 16. Let's have some interaction. Ano sa palagay niyo ang mga maaaring mangyari nung siya ay sinabihan, you're wasting my possession. Okay. Ano sa palagay niyo, let's have some interaction. Pwede po kayong sumali, mga nanonood. Ano mga posibleng nangyari na ginawa niya, hindi niya ginawa, kakulangan, pag sinabing wasting his possession? Hindi mo na? Ano maring mismanagement. Di ba? Hindi niya pinangalagaan talaga para yun ay lumago yung property yung may-ari. Kasi hindi naman sinabi diyan, hindi in-explain. Pero i-draw natin, kasi nga, kung siya po ay dishonest, ang likelihood na hihingan pa siya ng mga reports ay imposible. Kasi nga, dishonest eh. Ang isang taong dishonest, hindi totoo ang sinasabi, hindi totoo ang nire-record, ay hihingan mo pa ba ng records? Eh, dishonest na siya. So from this, pwede natin mag-conclude, although we cannot make that as a definite truth talaga. Kasi ang isang tao, para tawagin niya na mag-report ka sa akin, magbigay ka ng reports, ng accounting, maaaring hindi dishonesty ang naging talagang paratang sa kanya. Sa palagay niyo, ano mga bagay na pwedeng gawin ng tao para siya ay sabihang, inaaksaya mo ang aking ari-arian, wasting my possession, hindi mo pinangalagaan. Ano sa palagay niyo? Mismanagement. Ano pa? Interaction. Ano sa palagay niyo ang wasting my possession? Next, basahin mo sa Tagalog. What verse? Verse 1. Luke 16 was. May isang mayaman na may katiwala na balutaan niyang nilustay ng katiwalang ito ang mga ari-arian niya. Nilustay. Anong sa English yun? Wasting. Misappropriated. Nilustay. Misappropriated. Gilis na yan. Ha? Ano ba? Ano sa palagay? Ano ba naiisip niyo? Wasting his possession, pinabayaan, hindi inasikaso, mismanagement,
Hindi siya masyadong So, helpful. di parang di po naging profitable yung ano no. Could be. Hindi natin makuha talaga eh, no? Parang yung talents na parable. Parang tinago niya lang yung one talent. So wasting his possession siguro imbis na pinalago, hindi lumago. Or lalo pang nalugi. Hindi, tumubo siya eh. Tumubo siya saan? Malaki ng patong niya eh. Kahit nga may discount, natuwa pa siya. So marami pong dahilan bakit sinasabing wasting his possessions. Okay? Nakita natin na nung nag-isip yung manager ng paraan para siya ay tanggapin ng mga tao, ng mga mayroong mga debtors nung owner, para siya ay magkaroon ng matitiran, siya ay pinuri sa kanyang pagiging wise, hindi po yung pagiging dishonest. Okay? Because the Bible cannot, hindi po pwedeng purihin ng Biblia, i-compliment ng Biblia, ang mga kasalanan, pagkukulang, paglabag. Dishonesty is untruthfulness. It's a lie. So he was not charged for being dishonest. Basahin po natin. Verse 8, the master commended the dishonest manager because he had acted shrewdly. So he was complimented for being wise, for applying schemes and ways so that he can be accepted by the people. Okay? So nagkaroon nga po tayo nagkaroon tayo ng example na halimbawa, isang akusadong magnanakaw ay nakapulot ng mga dokumento at isinuri niya dun sa may-ari. Siya ay binigyan ngayon ng reward. Binigyan siya ng medalya. So hindi siya binigyan ng medalya dahil siya ay magnanakaw, kundi binigyan siya ng medalya, award, recognition, dahil doon sa pagkakasoli niya sa mga importanteng dokumento. Isang example lang po. So ito nga, he's not complimented because he was dishonest, because he acted shrewdly. So being shrewd po, ay makikita sa parable na to, ay maaaring isa sa mga traits na hinahanap sa mga Kristiyano. Kailangan mag-isip tayo, being wise in the kingdom of God, sa ating pong pamumuhay. Kailangan isipin natin, analyze natin ang sitwasyon, analyze natin ang consequences, analyze natin ang magiging resulta. So that's being wise. Kaya nga ang mga Kristiyano ay pwedeng sabihan na we should act shrewdly. Because now, nagkaroon po tayo ng meaning ng shrewd na it's not really a bad word. It's not really a bad connotation. Being shrewd is acting wisely. At sabi naman po sa Biblia, kailangan nga tayo daw ay maging generous daw, but be as shrewd, be as wise as the serpent. Okay? So yun po ang nangyari. Siya po ay na-compliment pa. So doon tayo huminto nakaraan. So tutuloy po natin ngayon sa ano na yun tayo, sa verse 9. Okay? Tingnan natin, yun ang talakay natin ngayong gabi. Okay. Verse 9. Basahin po natin. Ito ang isolve natin ngayong gabi. Kasi malalim ito ay maraming kahulitan sinasabi. Sabi ng verse 9, I tell you, this is now Jesus is speaking. I tell you, use worldly wealth to gain friends for yourselves, so that when it is gone, you will be welcomed into eternal dwellings. Okay, basahin natin yung verse 9. Dito tayo. So, gawin natin verse by verse. Kasi nga, napakahirap na pagsunod-sunurin ang mga verses na hindi natin tinatalakay ang bawat isa. Kasi himayin natin, yun ang pinakamaganda para makuha natin yung mensahe ng parables. And sabi po, I tell you, use worldly wealth to gain friends for yourselves, so that when it's gone, you will be welcomed into eternal dwellings. Gamitin natin ang kayamanan ng mundong ito para tayo ay makakuha ng mga kaibigan. So when it is gone, makikita po natin ano po yung when it is gone. Sino ang mawawala? Ano ang mawawala?
Worldly wealth. The worldly wealth, one day will disappear. Diba? And sabi, when it is gone. So, anything in this world, the treasure, the wealth, the riches po ay, let us be, kailangan, at maintindihan natin to, it will disappear one day. We cannot take them with us sa kung saan man tayo pupunta. So, ang sabi po dito, ang linaw-linaw, when it is gone. Hindi po sinabing if it will disappear. If it will go. Sinabi, when it is gone. Pag sinabing when, kung panahon na para maalis yun, mawala, hindi na kasama natin, tayo po daw ay welcome into eternal dwellings. So makita niyo po, ang sinasabi nito, according to verse 9, meron na tayo kagad na conclusion na makukuha. Ang kayamanan sa mundo ito, lahat ng pag-aari natin, worldly wealth, ay gamitin natin para merong eternal impact, eternal consequences, eternal connection. Makikita niyo po, sabi, gamitin ng worldly wealth para makakuha ka ng mga kaibigan. At sa pamamagitan ng yun, ikaw ay mapupunta sa eternal dwellings o eternal situation. So, meron po kayong question dito. Okay. Lesson number 1. Use our worldly wealth for purposes that will affect our eternity. Lahat daw po nang nandito kasi sinabi ang worldly wealth. Ano po ang mga worldly wealth? Bahay, lupa, telepono, sapatos, sweldo, mga bonuses. So it could be even church building. Worldly wealth. Kailangan yun, ginagamit natin for eternal purposes. Pero mga bagay na magagamit ng Diyos sa kanyang kaharian. Okay? Papaliwanag natin yung friends who will welcome into eternal dwelling. So makikita niyo po, ito pa lang, sinasabi, your worldly wealth, whatever you have now, use it. Use it with eternal purpose, with eternal consequences, with eternal impact, with eternal. It will influence your eternal destination. Suriin natin ang sinasabi kasi ng ano, kasi mahirap po ito eh. Ibig niyan sabihin ba ay pag ikaw ay ginamit mo ang kaharian nito at magkaroon ka ng maraming kaibigan, ikaw ay mapupunta na sa langit. Ito ba ang sinasabi nito? Kaya alisin natin yung mga wrong context, wrong interpretation, wrong view. Tingnan natin ang sinasabi ng mga ibang translation. Okay, ang sabi mo sa King James, ito, ang sinabi, and I say unto you, make yourselves friends of the mammon. Hindi mammon na. Mammon. Mammon kasi ano yun eh, yung the description of the wealth. Mga masama. Mammon of, yung pera pala yung ibig sabihin. Mammon of righteousness, that when you fail, they may receive you into everlasting habitation. Yan sabi sa King James, no? Diba, ina-analyze pa lang natin verse 9. Sabi naman sa New King James pa rin. And I say to you, make friends for yourselves by unrighteous mammon. Gamitin niyo po ang mga pera para magkaroon ka ng maraming kaibigan. That when you fail, or when you die, sa King James ka sinasabi, you will fail is not the property. It could mean that when you die, they may receive you into everlasting home. ESV. And I tell you, make friends for yourselves by means of unrighteous wealth, so that when it fails, they may receive you into eternal dwellings. New Living Translation, na dapat makikita na natin malinaw, no? Here is the lesson. Use your worldly resources to benefit others and make friends, that when your possessions are gone, they will welcome you to eternal home. Tagalogin natin. Kaya, sinasabi ko sa inyo, gamitin ninyo sa pakikipagkaibigan ang kayamanan ninyo ngayon.
para gumawa daw tayong kaibigan. Sa mundong ito, para kapag naubos na ito, may tatanggap naman sa inyo sa tahanang walang hanggan. Magandang balita, sinabi ni Jesus, kaya't sinasabi ko sa inyo, gamitin ninyo ang kayamanan ng mundong ito sa paggawa ng mabuti sa inyong mga kapwa upang kung maubos na iyon ay tanggapin naman kayo sa tahanang walang hanggan. Okay, let's summarize. Ano po ang quick conclusion, lesson na makukuha niya dito sa sinawi? Ano po? Maymay, what is this saying to you? To use your worldly wealth to benefit your eternal destination. Yeah. Or to make friends. This is what all this translation is saying us, to make friends, make friends, make friends. Gumawa ka ng kaibigan, para magkaroon ka ng kaibigan, gamitin mo ang wealth nito. Meron pa kayo ibang nakukuha? Ano pa may iba kayo nakukuha? Neris, ano pa nakuha mo dito? If you will shorten this in a few words, thus. Parang ano po, use your wealth for good. For Parang good. yun ang paulit-ulit kahit ibang translation. Parang ano po, yung obedience na rin po. Parang, yun nga, you're a saved person. So, gagamitin mo yung whatever you have for good. Para as obedience po. Parang, Okay. it's part of obedience. What about the others po? June, Alma, ano yun? Short lang. Shorten this. Kasi sabi dito, welcome siya sa heaven. So, yung ina-advise dun sa mga disciples to use their earthly wealth to bring people to God, probably. And then, when they come to heaven, itong mga tao ito, sasabihin, siya yung ginamit ng Lord para makakilala ko, maaaring binuksan niya yung kanyang tahanan. Whatever earthly wealth he has, ginamit niya para sa makagay siya ng friends or friends with God na nakakilala sa Lord, na later on kasi sabi, pagdating sa heaven niya, acknowledge siya na parang sinasabi, pwedeng angels yung nag-acknowledge ng good deeds na ginawa niya using his earthly wealth. Something like that, Pastor. Yun lang yung nakikita ko. That's okay. Any other conclusion? Very good. Any other kung parang kukunin yung summary nito o anong truth ang sinasabi sa atin based on this. Kaya nahimayin natin. Remember po, whatever na sinasabi nito should not, will not violate, will not go against another scripture. Diba? Ang scripture hindi pwedeng labanan ng other scripture. O no scripture can violate, breach another scripture. Kasi lahat ng scripture ay nagtutugma, diba? Pero kung isipin niyo dito, parang sinasabi, pag ikaw ay marami ng kaibigan, pwede ka na pumunta sa langit. Parang ganun, di ba? Kung ginamit mo ang kayamanan mo at sabi dito, when you gain friends, they will welcome you to heaven. Ang mangyayari nga, ito na nga nagsasabi na ang mga taong ito ay isa sa mga sasalubong sa langit. Di ba yun ang nakita niya? Meron kayo nakita. Sabi nila, when they are gone, they will welcome you. Ayan, dito sabi sa New Living, they will welcome you into heaven. Sabi sa King James, they may receive you into everlasting habitation. Sino po yun, Dave? Sino po yun? Oo nga, ito lang ang talagang scripture. Kasi nga, ang Bible kasi, pag may sinasabing katotohanan, meron niyang another scripture na magpapatotoong yun talaga. But no other scripture is telling us na ang mga kaibigan natin ay isa sa mga sasalubong sa atin sa langit, yung mga kaibigan natin na tinulungan natin mag-born again. So, out of this yung verse 9 ngayon, Luke 9, we cannot draw conclusion talaga na yun ang sinasabi
kasama sila sa sasalubong sa atin sa langit. Kasi yan ang malinaw na sinasabi ng iba't ibang translation, di ba? Ngayon, sa atin ba, importante pa ba yung kung sino sasalubong sa atin? Kasi nga, we're establishing a doctrinal truth that will help us address sin, make sure our salvation is true, at saka pupunta tayo sa langit. Okay? So, no other scripture. Di ba, wala tayong nakita sa scripture ko yun lang na sinasabi ng mga kaibigan natin, sasalubong natin sa langit. No other. Wala, unless meron kayong nabasa. June, meron ka nabasa na din, no? Ito lang talaga nagsasabi, di ba? So, we cannot draw conclusion na ito ba? Ang pagkakaunawa ko yun, conclusion nito ni Kristo, doon sa naunang kwento na mayroong isang dishonest na tao, at ngayon, dahil dishonest siya, nanloko siya, gumawa siya ng paraan para makuha niya yung pabor ng mga may utang. Kaya para daw, pag nawalan siya ng trabaho, ay pwede siyang patuloyin ng mga taong may utang. So, ngayon, sa verse 9, natapos na yung kwento, nagkaroon na ng conclusion si Kristo. Hindi na to kasama sa kwento eh. Conclusion niya na to eh. Yeah. And Isaiah, These are the words of Jesus Christ. yeah. Make to yourself friends o tayo sa ano bang magandang translation. Yeah, yung New King James. Eh. King James. Ito na lang, ESV. And I tell you, magkaroon ka ng mga kaibigan by means of yung mga kayamanan dito sa mundong ito. So, may business, magnegosyo ka, or mga whatever, na magtrabaho ka, kasi hindi naman masama magtrabaho, whatever. And then, may mamimit kang mga kaibigan, and then, ngayon, when it fails, kung sakali man daw na malugi ang mga negosyo mo, hindi ka kumita, walang mapuntahan yung future mo, naghirap ka, yung mga kaibigan mo na naging kaibigan mo noon dahil ginamit mo yung unrighteous wealth, ay maaari ka nilang patuloyin eventually dahil may nagawa kang mabuti sa kanila. Pwede. Apo. Kasi hindi naman to, parang sinasabi ni Kristo, habang nabubuhay ka sa mundong ito, may trabaho ka, may negosyo ka, gamitin mo ang mga kayamanan na yan para magkaroon ka ng maraming kaibigan. At kung sakali man na maghirap ka, ay maaari mo silang lapitan bandang huli. Kasi nga, baka magkaroon sila ng utang na loob, or baka magkaroon ng... At maaari ka nilang patuloyin at tulungan din, eventually. So I don't think na ito ay heaven eh. Hindi ko po alam. Pero hindi ko masabi na ito ay langit dahil ito ay konklusyon ni Kristo doon sa naunang kwento. Kasi ang naunang kwento, ano ba yung verse na sinabi? Ano ba yun? And he said unto 100, and he said unto 2. Mayroong verse na kwento na para patuloy siya eh. Ano nga yun? Yun ang plano niya, yun ang scheme ng yun ang scheme ng Balik tayo sa naunang verse. Sige, yun ang iniisip ng ng manager. Apo. Yeah. Yun ang gusto niyang mangyari. How much do you owe? 1,000. The master commanded the honest man so the actors for the shrewd. Hindi, yun ang sabi niya. Para daw patuloy When I siya. lose my job here, People will welcome me into their houses. Yeah, correct. Yun. So, yun ang pinakabuod ng kwento. Kaya nagkaroon ng conclusion si Kristo sa verse 9. Sabi ng kwento, magiging wise ako. Magiging mabuti ako dun sa mga may utang. Para kung sakaling maghirap ako, mawalan ako trabaho, palisin ako, baka pwede ko silang lapitan. At patuloyin nila ako sa mga bahay nila. Kasi natulungan ko sila. So, ang conclusion ni Kristo sa verse 9 ay basically halos ganun din. Ito na. Sabi niya,
gamitin mo ang mga worldly wealth, magkaroon ka ng maraming kaibigan, magtrabaho ka, kaibiganin mo sila. In case na maghirap ka at mawalan ka ng pera, at ngayon, pag nawala lahat yun, sakaling may disgrasya or may pagsubok sa'yo or meron kang malalapitan. So, internal dwelling is parang last resort mo. Parang iyong matatakbuhan. Eternal goals. Hindi ka mawawalan. Ikaw. Oo, meron kang matatakbuhan. Lagi kami matatakot. Lagi kang may matatakbuhan. Hindi ka mawawalan ng... lagi kang may option. Kunyari, si Jose, ay hindi ako pinatuloy ni Jose. Punta ako kay Juan. Si Juan ayaw pa rin. Punta ako kay Pedro. Kasi nga, naging kaibigan ko sila nung mayaman ako. Nung marami pa akong pera. Pero I don't think hindi ito heaven. Pastor, sorry. Sige bro. Ano po ba yung meaning, again natin, paano po ba natin i-describe yung parable last time? Remember, parables, binigay sa atin ang parables para gamitin ang earthly situation Heavenly but meaning. to present kingdom truth. Yes. So, ang tinutuloy ni Jesus Christ dito is not only earthly situation, kingdom. Kaya eternal yon, ang sinasabi niya doon, it's heaven. Heaven. Kasi bakit ituturuan ni Kristo na isang tao ay alalahanin mo ang buhay mo dito sa earth? Kasi hindi yan ang dahil ba't siya nagpunta dito, yung eternity natin. So he's not addressing na para may bahay ka dito sa earth, kundi para may bahay ka. So yun ang kasi kuya lang, eternity, eternal. So why would Jesus want you to be happy here on earth, which is temporary? He wants you to concentrate on eternity. So he's focusing on heaven. He's focusing on heaven. Remember, ulitin natin, ang parable ay ginamit ang earthly situation, earthly stories to present the kingdom of God, the truth about heaven. So he's actually, Relative po ba sa sinabi ni Jesus? Yeah. Store up treasures in heaven. yun nga bukunan natin dyan mamaya. Okay, balik tayo sa verse 9. So, ano man yung sinabi nito, ay lahat kasi yan, tinawag eternal dwelling, everlasting home. Everlasting home. Hindi yan kasi sinasabing bahay sa earth, di ba? Everlasting home. Ikaw, Nerex, anong sasabi? Pastor, Tahanan walang hanggan. Ang tahanan ito ay may hangganan. Ang bahay namin ay may hangganan. Ang tinitiran niya, blah blah, ay may hangganan yun. Hindi natin pwedeng sabihin walang hangganan. Walang hangganan. Ang bahay mo, Ronel, ay hindi pwedeng sabihin walang hanggan. So, You cannot. pastor, yung fail, ginamit sa verse niya means death. Kung if we're speaking about it. Oo. Pwedeng sabihin yung when they fail, when you die, or yung when they fail, when it fail, kasi ite, sabi sa King James din. When you fail, sabi. Kaya iba-iba pa iba translation. According to King James, when you fail, when you die. when you die, Ang sabi naman sa New King James, when you fail, when you die. Pero yung ESV, when it fail. Sinasabi na yung property, kung yung property ay matapos na. Pastor, may tanong ako dyan, Pastor. Kasi, dalawa kasi yung meaning ng eternal dwelling, heaven and hell. So, baka yung example dyan is hell. Kasi, may make friends for yourself by make support the health. So, ginamit mo yung resources dito, pera mo, mayaman ka, etc. And then, so that when you fail, they may welcome you. So, pwede ka rin welcome sa hell kasi open arms sila doon eh. Pastor, tuloy ko lang po yung sinasabi ko kanina kaya ako pinag-define yung parable. Tama po yung definition niyo. And dito po kasi after no parable, si Jesus Christ normally dumidiretso sa application. And then he referred it to the disciples. Kaya for me, sinasabi sa disciples, kaya kayo, yung earthly, kung ano yung meron kayo, gamitin nyo
sa advancement ng kingdom. Yung sinasabi dito, may kaibigan ka, ito yun nga, gagamitin mo, mag-share ka ng gospel, and I believe this is eternal. Heaven po ito, hindi to hell, kasi no one will welcome you into hell. Correct. It's only in heaven. Pag binensyon ng hell, walang welcome doon. Tama yung Rob, no one will welcome. No one will welcome. It's not a welcome environment. It's not welcome. It's not welcoming environment. So I believe, ito yung, ang sinasabi dito, pinapatungkulan ni Jesus Christ sa disciples niya, na gamitin niya yan. Kasi pagdating niyo sa langit, marami kayong kaibigan. Kasi maraming kaluluwa na ginamit niyo yung resources niyo. Kasi we're talking about wealth here, mammon sabi. Tapos after ng parable, application agad yan. So I believe yung sinasabi diyan ng eternal dwellings is really heaven for me. Heaven. Heaven. It's out of the question na po ang hell. Kasi no one will welcome us in hell. Correct. So na-establish na natin, it's heaven. Heaven po. Hindi earthly home ang sinasabi. Kasi si Jesus Christ na nagsabi, ginamit niya na yung plano ng shrewd manager, in-apply na niya ang kingdom truth. So he's now addressing eternal dwelling. So ngayon, ang tanong, yun ba ay magdadala sa langit kung ikaw ay maraming kaibigan? Ngayon, i-qualify ngayon natin ito. Kailangan kasi tanong natin ngayon yan maaaring magtanong, so kung marami akong tinulungan ang kaibigan na ginamit ko ang kayamanan ko, ako, yun ba ay daan para ako'y makapunta sa langit? Actually, diyan pa rin po yung principle that good works will not save us. Correct. Dapat kasi tinawag niya na dapat ligtas ka muna bago gumawa ng good works. Good works will follow. It will not save you, but if you are saved, good works will follow. Okay, so Kasi yung gawin nature. natin ngayon, address natin ano yung kaibigan. Kasi hindi pwedeng i-violate na ang pagpunta sa langit is through Jesus Christ. Through Him, it's not good works, it's not through our friends. So, ano natin to kasi parang hindi tayo magka-problema o kung may magtanong sa atin, o sabi ng Luke, kaibiganin mo ako at mapupunta ka sa langit. Hindi na natin ang sinasabi. Ngayon, ni Jesus Christ sa kaibigan. Remember, para maano yun, magkaroon tayo ng yung kaibigan, maidoktong natin sa eternity, anuin natin kung ano ang kaibigan. Si Jesus Christ ang nagbigay sa atin ng bagong meaning ng kaibigan. Ito, sabi natin, you are my friends if you do what I command you. I no longer call you servants, because your servant does not know his way. Ito ngayon, I have called you friends, for everything that I learned from my Father, I have made you. So, anong kaibigan ang gagawin nyo? Ito po. It's not ordinary friends. You build friends, you have relationship with friends, and teach them to do what Jesus Christ has told you. Everything na natutunan natin kay Jesus Christ or the Father, yun ang ituro natin, yun ang mga kaibigan natin. Yun ang sinasabing, yun ang gawin natin kaibigan, hindi ordinaryong kaibigan lang. So, ngayon nakita niyo, ang sagot sa dilema ay lang sa Scripture. So, etong minsan, inanong ko lang ito, pinalagpas ko lang ito, sabi ko, kaibigan pala tayo ni Jesus. Yung pala, kinqualify niya. Kaya ka kaibigan niya because sinusunod mo siya. You are my friends if you do what I command you to do. So, ang kaibigan po natin yung mga susunod sa Biblia, susunod sa kay Jesus Christ. And hindi naman po na-violate pa rin ang Scripture. Sino ba ang sumusunod kay Jesus Christ? Tayo po. Yung mga relasyon sa Kanya. So again, hindi po na halughog ang sinabi sa akin, salvation is through Jesus Christ, by grace. Kaya nga, ang sinasabi ni Jesus Christ, kung susunod ang kaibigan ko ay sumusunod sa akin, pero susunod ka sa akin, kasi may relasyon ka sa akin, kung mahal mo ko. So nakikita niyo po yun ang kaibigan. Itong ganitong kaibigan na ipundar natin, ipunin natin, gamitin natin ang resources natin para sila ay makakilala kay Kristo, mas sundin nila ang pinag-uutos ng Diyos.
then kaibigan sila ng Diyos, kaibigan nila tayo. Yan po, so nasolve na natin yung sinasabi ni Jesus Christ na wala siyang nilabag na other scripture. He is the source, He is the Savior, and everyone should obey what Jesus Christ command. And what Jesus Christ command is from the Father. Sabi niya, I learned from my Father, I have made known to you. So, ayun pa rin, no? Hindi po na-violate ang evangelism work natin. Kumuha tayo ng mga taong ipakikilala natin si Jesus, tuturuan natin sumunod sa mga inutos ni Jesus kasi siya nag-describe kung sino magiging kaibigan niya at kung sino dapat kaibigan natin. Hindi po, meron na pong mention. Meron na yung question sa pamamagitan ng description ni Jesus ng friends. So, hindi lahat ng tao ay kaibigan natin. Hindi lahat ng tao ay pupunta sa langit. Hindi lahat pala ng kaibigan natin ay pupunta sa langit. Yung kaibigan natin at tayo na pupunta sa langit yung sumunod sa inutos ni Jesus. So, ano nga natin? Nasolve na natin yung dilemma, no? Verse 9. Okay? So, solve na yung friends. Ngayon, solve natin yung wealth. Ano nga yung worldly wealth? So, gamitin ng mga kayamanan sa mundong ito para kumuha ng mga kaibigan nating maniniwala, susunod sa inutos ni Jesus. Ano ngayon ang sinasabing worldly wealth? Tingnan natin ngayon ang sinasabi ng another scripture describing worldly wealth. Ito po yan. Solve na natin to. Yung mga kaibigan na yun ay maaaring kasama sila sa sasalubong sa atin kung mauna silang mamatay. Kung hindi man, hindi na natin masyadong dual to kasi importante sa atin makarating sa langit. Okay. Ang sabi ngayon sabi sa Matthew 19, tinanong siya ng isang tao, paano po ako makakarating sa langit? Sabi niya, paano ako makakarating sa langit? Teacher, what good thing must I do to get to eternal life? So gusto din itong taong to, rich man, to go to heaven. Tanong niya. Ang sabi niya, why do you ask me about what is good? Jesus said, there's only one who is good. If you want to enter life, ang sabi, keep the commandments. Ayun. Sundin daw ang commandments. Which ones? Sinanong. Jesus replied, you shall not murder, you shall not commit adultery, you shall not steal, you shall not give false testimony. Ibig sabihin, lahat ng inuutos sa 10 commandments. Honor your father, your mother. Ngayon, hindi natin alam kung totoo Jesus Christ is presenting na sunod ba niya talaga. Sabi kasi verse 20, sabi ng tao, hindi naman kinumplement ni Jesus. Sabi niya, all these I have kept. Na perfectly nasunod niya yung 10 commandments. Ngayon, hindi naman sinalungat ni Jesus, hindi naman sinabing hindi naman sinabing totoo. Jesus answered ngayon, if you want to be perfect, go sell your possession, give to the poor. So yun, kulang. Nakita nyo, dinagdag ni Jesus, pinresent ni Jesus Christ ang pagbibigay sa mahirap. Sell your possession and give it to the poor. So again, we're going back po sa wealth na sinasabing wealth natin, gamitin natin ang wealth. So it's one of those things po, yung wealth natin ay ibigay sa mahirap. Then babalik na naman ang question. So this is good works. Ang good works ba ay will make you perfect? Ano sa ibang translation nyo? If you want to be perfect. Sabi ko, gusto mo maging perfect ka talaga, gusto mo makarating ka talaga sa langit, that would be what Jesus Christ is saying. Go sell your possession kasi nasunod mo na yung scripture. So yun ang ang kulang. Nasa nakita niyo po ang wealth, how Jesus Christ view wealth, huwag mong ariin, ibigay mo. Pastor, yung ibang ibig sabihin ng perfect, pastor, is complete. Oo nga, no? Para siya, sabi niya, kahit nasunod mo yung 10 commandments, kung hindi ka lilimos, parang yun ang sinasabi niya,
Tapos, meron ka na, and you will have treasure in heaven. In heaven. So, nakita nyo, parang pag umaano yung parable, parang nadadagdagan ang question eh. Ngayon po, ito yung pinaka-importante, then come follow me. What is to follow Jesus? You have a relationship with Him. You recognize Him as Lord. You recognize Him as God. So, yung pala kung dapat nang ginagawa ng isang tao, kung talagang sinusunod niya si Kristo, siya ay merong generosity, merong willingness, hindi nakatali sa kanyang wealth, hindi greedy, hindi selfish, then can follow me. So, ang mga disipulo ni Kristo ay maluwag, ginagamit ang salapi, ginagamit ang mga ari-arian para tulungan ang nangangailangan. So again po, then come follow me. Ibig sabihin pa rin, may relasyon ka kay Jesus. Kung may relasyon ka kay Jesus, ikaw ay gumagawa na ng kabutihan. Give it to the poor. Inano ko lang po ito kasi para ang ano kasi natin, ang parable is about wealth. Yung ano ng mundong ito, di ba? Yun ang pinapagamit, gamitin mo yan. Gamitin mo. So Jesus Christ is important that your wealth does not possess you. You're willing to give it. Hindi naman yung sinasabing, yun lang ang gagawin mo. Di ba? Kasi nga, nandun pa rin yung other commandments na gawin, na sundin mo. So, alam naman natin, sinabi naman ng Scripture, no one does good. No one is perfect. No one is able to completely obey all the commandments. So, nakikita niyo po na yung wealth na sinasabi gamitin para magkaroon tayo ng kaibigan. Yung kaibigan susunod kay Jesus. Yung magkakaroon ng relasyon kay Jesus. So, hayo po, they will come and follow me. Ano po tawag sa mga followers ni Jesus Christ? Disciples. So if we're claiming we're disciples, kasi ang tawag sa atin, disciples of Christ, then we're following Jesus Christ. We're learning what He is teaching us. And we have generosity in our hearts. We are willing to share. We are willing our resources be used for His kingdom to evangelize para makuha natin sila. So yun ang sinabi na ano siya, if you want to be perfect, ano pa yung isang word ng King James? Perfect. If you want to be perfect. Okay. Kulihin pa natin, tignan pa natin ang sinasabi ko sa wealth. Ito pala, iba-ibang translation. Ito pala na ako sa oras. Meron pala ako dito. Ang sabi sa... Dito nakuha. NIV siguro to. If you want to be perfect, go sell your possession, give it to the poor, and you will have treasure in heaven. Hindi ko alam kung ano to eh. One thing you lack. King James, sabi sa King James, Jesus looked at him and loved. No, it's not. Sorry. Sabi sa Mark. Matthew, sinabi yung Mark, kinuwento rin ni Mark, yung same conversation ni Jesus Christ, and sinabi niya, one thing you lack. Go sell everything you have, give it to the poor, and you will have treasure in heaven. Then come, follow me. Nirecord din ni Luke yung conversation ni Jesus Christ. And sabi niya, when Jesus heard these things, He said to him, you still lack one thing. Sell that you have and distribute to the poor, and you will have treasure in heaven. Come and follow me. Nakita niyo po, tatlong gospel, tatlong storyteller, tatlong disipulo nagkwento. Although na iba na konti yung words, pero the main gist, the main meaning ay hindi nagbago. Tatlo silang nagkwento. Si John hindi niya kinuwento dito lang. So pareho pong sinabi, sell your possession, follow Jesus. Sell your possession, follow Jesus. Sell your possession, follow Jesus. Sabi ba? Ay, sorry Pastor. Kaya nga po kasi yung word dyan na perfect, ang translation po niya talaga sa Greek is complete. Kaya, naman siya, sinuport naman siya nung gospel sa Mark and Luke. Sabi, one thing you lack. Meron Because pa kulang. if you lack something, you're not complete.
So, ang talagang ang ibig sabihin po talaga diyan ng perfect is if you want to be complete. And then kung mapapansin po dito, yung sell your possession and give it to the poor. Alam po natin, pinagmamalaki niya na sinasunod niya ang commandments. Pero sasabi po sa New Testament, a new commandment I given to you, di ba? Bago yung commandment. Ano sa yung bagong commandment? Love God with all your heart, with all your soul, with all your might, and with all your strength. And then love others as you love yourself. So dito rin po pumapasok yun. Kasi kung hindi niya po ito nagawa, bumagsak po siya dun sa bagong commandment. Pero ang totoo po talaga yan ang sinasabi niya, one thing you lack, hindi ka pa complete. Kulang ka pa. Kasi una-una, paano ka magiging complete? Kasi pagka dumapit tayo sa Panginoon, He will complete us. Amen po. Pero dito, ano ang pe-prevent sa kanya para lumapit sa Panginoon? Yung wealth niya, worldly wealth. Nakahawak siya doon. Hindi siya yun Okay. So, minsan po, sinasabi ng Biblia yung isang bagay at isang bagay. Pero not necessarily yun ang order. Kung yun ba yung sinasabi ko? Di ba sinabi kong maglaba ka at magluto ka? Hindi ko sinasabing unahin mo muna ang laba tsaka ka magluto. Pwede rin magluto ka at maglaba. Sinabi ko lang po yun kasi ito ba ay magagawa mo kung wala ka relasyon kay Jesus? Hindi po. Hindi. So, sinasabi dito, magagawa mo yan kung talagang sumusunod ka kay Jesus kung may relasyon ka sa Kanya. Doesn't mean kasi na mag-sell ka at saka ka lang magkakaroon kay relasyon kay Jesus. No. Kasi the Bible will always say na si Jesus talaga magbabago sa relationship. So, makikita po natin, selling your possession, giving it to the poor, if you have a relationship with Jesus Christ, will be easy. It's not impossible. Tapos talagang masusunod natin siya. We can follow Him. We can follow Him. We can follow Him. Okay? So, hindi ibig sabihin niya na nakapagbigay na sila tapos nagkaroon sila kay relasyon kay Jesus. Maaaring hindi naman sinabi yun, na yun ang order. Ang sinabi lang, then follow me. Paano ang ibig sabihin kung talagang gusto mong sumunod sa akin, ito ang gawin mo. Ipakita mo na sumusunod ka sa akin sa pamamagitan ng pagbibigay ng iyong mga ari-arian. Hindi sabihin mo. Hindi po kasi yung sinasabi niya, then totoo po yung sinasabi niya, hindi naman necessarily. Sinabi yun ng... Hindi po talaga. Kasi hindi mo magagawa yan. Kung ikaw ay makamundo, walang relasyon sa Diyos, it's impossible, it's hard. Na ibigay mo ang iyong ari-arian, ang wealth, ibigay mo sa mga mahirap. Although maraming milyonaryo na hindi Christian nagbibigay. Kasi po ito, hindi na po ito parable eh. Kasi si Jesus, di ba, may lumapit sa talaga. Po? Hindi na po yan parable, ano? Si Jesus na, hindi na ito macho na yan. So, yan. Kasi kaya nga po, alam, God, si Jesus is of course all-knowing, alam niya yung tao. In the first place, yung tao na yon nakita niya, kaya niya sinabihin ng ganyan, alam niya mayroong bagay na hindi niya makayang isuko. Pero kasi yung then come follow me, di ba sabi niya po ang followers ni Christ is disciples. Siyempre, na talaga natanggapin natin si Lord bago tayo talaga susunod sa Kanya para makilala pa natin siya talaga ng gusto. Pero yun nga po, dahil dito lang sa simpleng verse na yan, talagang dami mong titignan eh. Pero definitely, alam ng Diyos na yung taong lumalapit sa Kanya, hindi naman niya talaga gustong in the sense na susunod sa Kanya bilang disipulo. Kasi nga, hindi niya pa kayang i-give up yung kanyang earthly possession eh. So yun lang po yung ano niya. Kung aanuhin natin to, you're not really a follower of Jesus Christ if you're attached to your worldly wealth. Or pwede mong sabihin, I'm a disciple of Jesus Christ, and I'm a follower of Jesus Christ, but you're not willing to let go of yung naka-attach ka sa wealth mo. Hindi naman kasi sinabi na hindi naman po sinasabi ni Jesus Christ na masamang magkaroon ng bahay, magkaroon ng ari-arian, ng trabaho. Okay? But he's emphasizing helping. Itong tatlong gospel na ito po yung time
na si Kristo ay nangangaral at marami siyang tinatawag na mga tao na to follow me. This is not the only incident. May isa pang incident na tinawag niya yung crowd, sabi niya, follow me. Isa sabi, kasi po may binili akong bagong cattle, pupunta ako muna. Nag-excuse siya. May isa naman po, sabi, lilibing ko muna ang tatay ko. Kasi, patay. Sabi ni Kristo, kung hindi mo ako susundin, I will not follow me, you will not inherit the kingdom of God, something like that. So, all these things, this is direct commissionship na nagtatawag siya ng follower niya para mamimili kasi siya ng 12 disciple eh. Not necessarily na, kasi kaya niya sabi, ibenta mo muna lahat yan dahil kailangan ko ng disciple. Kung follow me, talagang literal na follow me. Susundin niya talaga. Kasi nga, eventually, pipili si Kristo ng disciple niya na gagawin niyang apostle. So this incident, maraming incident na marami siyang taong tinawag, pero maraming excuses o konti lang talaga ang sumunod. Which is yun nga, kasama rin yung mga 12. Pero aside from the 12, marami pang mga sumunod. Kaya lang, talaga 12 lang ang pinili niya. Pero marami rin tumanggi. Pero marami siyang invite to follow me. That's why yung iba, nag-excuse, ibenta mo lahat yan dahil kasi nga yung kailangan yan. Kasi you will follow me naman. Yung isa sabi, ililibing ko muna ang tatay ko. Yung isa naman, may binili kasi ng bagong cattle, kaya babalikan ko muna. So there were excuses. But because this is a direct commissionship sa kanila, but our commissionship sa church is by faith. So not necessarily na kailangan ibenta mo rin ang possession mo to follow Christ, kasi nga si Christ na ay nasa langit na. The advocate now is the Holy Spirit sa atin. Kaya nga siguro, yung sa look na gamitin mo ang worldly wealth para magkaroon ka ng mga kaibigan, etc. etc. But this is direct commissionship. Follow me, telling to the people at that moment. Pero yun nga, sa atin is the church, iba ang commissionship natin is go spread the word of God, go to all nations. Yun ang dagdag ko. I think for the pastor, those three scenarios, yung sinabi, nalungkot siya kasi hindi niya mabenta yung ari-arian niya. Yung isa naman, nakakabibili lang ng cattle. Yung isa naman, ililibing yung father. Kasi gumawa tayo sa ililibing yung father. Kasi yung culture during that time, or even today, pagkalibing ng father, or pagkalibing ng basahan na ng mana, parang akin na muna yung mana. Something like that. So, for me, ang scenario, those three scenarios are, Jesus is telling us to focus your eyes to the true riches, or to the true riches, not to the worldly riches, or true blessings, not to the worldly. So kahit pala yung Para sa akin. kahit yung ililibing yung tatay niya, may wealth pa rin siya. Yes. Yan May nasa, kaya babalikan niyo muna. Kaya nga po talaga yung culture eh. Pag pinag-usapan kasi may namatay, usapan ng mana yan. Tsaka nililibing nila agad yung namatay, hindi naman nila pinatatagal. So again, inaano yung sa Wealth pa rin. Possession pa rin. Possession pa rin. Okay, now, address ko lang yung tama yung gay ko yan. Ito ay hindi lamang ito ang hinahanap para ikaw maging disipulo ni Kristo. Hindi po. Some. Ito pa lang yun. Hinighlight lang to kasi nga ang natin parable. Kasi sinabi rin ni Jesus, kung hindi mo kayang iwanan ang asawa mo, ang nanay mo, you're not worthy. So marami siyang requirements. Ito ay hindi lang ito. Isa lamang ito. Yung attachment natin sa wealth. Kasi ito, puro yung attachment sa wealth. Ibig sabihin, hindi ka masyadong nakatali sa ari-ari mo. Hindi naman sinabi, ibenta mo na lahat. Kung hindi yung willing kang tulungan sila sa pamamagitan ng wealth mo. Actually, parang concerned pa nga si Lord dito dun sa tao eh. Kasi sabi niya, ginawa niya yung commandment. So, masyado siyang focus dun sa pwede niyang gawin para siya maligtas.
pwede niyang gawin. Good works. Good works. Papasok pa rin talaga doon. Kaya sinabi sa kanya ni Lord Jesus, para maging perfect ka, para maging complete ka, sell your possessions. Pero ang sinasabi dito ni Jesus Christ, alam niya yung heart ng taong itong lumapit sa kanya eh. So, yun lang po yung nakikita ko dyan, ano, na hindi talaga good works para ka maligtas. Kaya sabi nga dito, Follow me. ayan, and then sinabi niya, then come follow me. Dagdag ko rin, kaya then come follow me kasi mamamatay silang lahat eh. You don't need possession eh. Mamamatay yung Diyos eh. So, alam na ni Kristo, kaya you don't need this possession. If you come follow me, mamamatay ka. Talaga. Kaya namatay yung 12 eh. Isa nga lang, Judas nga lang, nagpakamatay. So, Hindi, hindi kasali yun. Interesting yung ano ni Mark eh, kasi siya lang ang nagsabi Siya lang. I love him. Look at him and love siya him. ni Yeah. Jesus, pero mahal siya ni Jesus. Yun lang, si Mark lang eh. Yun Iba nga, yung sinabi. Kaya concerned pa rin, makita niyo may concern si Jesus Christ eh. Gusto niya itama. Mahal ka pa eh. Kaya lang, tumalikod siya. Kasi po may effort siyang ginawa eh. Ginawa niya to lahat eh. Kaya gusto siyang talagang, sige po, masay. Sige, lumapit ka sa akin. Effort mo to, ginawa mo to eh. Kaya ayaw. Pero kasi talaga po, Pastor, ang mahirap dyan sa pag-aaral natin. Talagang bawat senaryo, we have to consider yung sitwasyon, yung culture nila. Katulad ng sinabi nila kanina, parang kung titignan mo, ang common denominator dito is wealth pa rin. Kala mo lang, iba-iba. Patod yung cattle, it's part of the Yung wealth. represent natin verse tungkol sa wealth. Sa wealth, lang. oo. Pero kung meron pa tayong ibang verse, maraming nire-require si Jesus Christ na para maging disciple. Disciple, deny yourself. Oo. Take up your cross. Follow me. Hindi lang ito. Hindi lang yan. Nagpo-concentrate lang tayo kasi konektado to dun sa parables natin. Okay? So again, wala po tayong, ano tawag doon? Walang problematic scripture. Walang scripture na sinalungat ang ibang katuruan. So buksan natin ito sa ano. Ito po maganda, Luke 12:33. Ano ibig niya sabihin? Ano may iisip niyo dito? And so again, Jesus Christ addressing property, wealth, sell. Na naman, sell your possession and give it to the poor. Yun na naman. Provide purses for yourself that will not wear out. Treasure in heaven that will never fade, where no thief comes near and no moth destroy. So again po, kung babasahin ito, kung sa-summarize natin, again, Jesus Christ is teaching about wealth, selling, disposing, helping the poor. Yun daw ang magiging daan na nakakapag-ipong ka ng yaman sa langit na walang makakakuha, makakapagnakaw. Again po, pinagusin natin mga scripture about wealth. Okay, so meron mo kayong question. Ano pa na ibig sabihin ng provide first for yourself? Ano sabi sa ibang scripture? Magkaroon ka ng bag na hindi nasisira, naluluma. So again po, ito po ay talinhaga ni Jesus. Provide purses for yourselves that will not wear out. O King James, provide bags of treasure that will not fade, that will not go. So again po, ginamit niya ang talinhaga kung itatago mo ang iyong yaman, siguraduhin mo hindi masisira, hindi mananakaw. So purses for yourself that will not wear out. Kasi nung araw, ang mga valuable na nila, na ang alahas tinatago nila sa bag na hindi nasisira, hindi na naluluma agad. So again, ginamit ni Jesus yun para gamitin sa atin ang talinhagang yun para sabihin natin, ano man ang yaman natin, dito ay siguraduhin natin, yun ay merong kahulugan sa langit, yung merong eternal significance. Dahil ang lahat ng lahat ng yaman na may eternal significance ay hindi nasisira, hindi nananakaw. Okay. Meron po kayong question? Okay. Ito nga, tatanungin ko po kayo. Ano po ang purpose ni Jesus? Bakit ilang beses niya pinagulit-ulit? Sell your possession, give it to the poor, help the poor, help the poor. Ano ang purpose niya?
Yun lang po, konti pa lang ito, pero may mga scripture pa lagi yung sinasabi, sell your possession, help the poor, help the poor. Ito naman, help the poor, help the poor. Kasi gusto niya mag-focus tayo or mas bigyan nating halaga po yung heavenly treasure rather than earthly treasure. Parang ganun yung Or, ito, obvious. ibahin ko yung question, what is the view of Jesus Christ regarding the poor? Anong purpose ni Jesus tungkol sa mayaman? Sa mahihirap? We need them. Oh, they're needy, yes. They need help. Kailangan nila ng tulong, mamamatay sila, magugutom, pwede natin tulungan. Okay, yung mga nabasa natin yung scripture, ang dami po. Ito ang challenge ngayon. Gusto ba ni Jesus na walang naghihirap? gusto. Yung ba ang purpose niya? Bakit sinabi, sell your possession, give it to the poor, give it to the poor, give the alms, give the alms, give the alms. Pastor, kasi meron din yung sinasabi sa Jesus, di ba, na it's very hard to enter the kingdom of heaven kung mayaman ka at the camel come to the needle. Ayun, Mas madali. o kasi pang mas madali kuhan siguro mag-evangelize sa poor. Correct. Totoo yun. Totoo. Mas madaling-daling ang isang naghihirap sa Diyos, no? Kaysa yung mayaman kasi hindi ka napapansin. Hindi kanya kailangan. Lahat sa buhay meron siya. Totoo yun. Kaya nga sa Pilipinas, mas malalaki nga ang ano doon, di ba? Mga churches, mas madaling mag-ano. So, ngayon po, itanong natin, ang gusto ba ni Jesus na mawala ng poor? Kasi ilang beses niya sinabi, give it to the poor, give it to the poor, give it to the poor. Or, yung ba talaga, Literal ba na poor? yung ba tinatarget ni Jesus na mawala ang mga mahihirap sa mundong ito? Bakit ilang beses niya sinabi, give it to the poor? Hindi po siguro kasi ang kuhan ko dyan is parang testimony mo yan. Hindi mo kasi kaya ikuhan yung kung when you're sa mataas na. So you need to go calm down. Parang yung mga planes, pareha yung game mo. Kaya may humility, generosity. Opo, parang naranasan mo yung naranasan niya. Kaya naman po, kayo, may sinabi ni Rob, kayo iba. Yun ba ang purpose ni Jesus na para walang maghirap, kailangan lahat ng mayaman ay tinutulungan ng mahirap. Lahat ng mayaman ay dinidispose ang sa the property nila. Parang yung po kasi parang sinasabi ni Lord dito yung, alam niya yung gusto mo. Kung yung yaman mo, hindi malapit. Malapit sa kanya. Yun, tama yung maganda mo. So yung maganda yung tama. So yung paulit-ulit niya sinabing, ibenta mo, bigay mo sa mahirap. Ibenta mo, bigay mo sa mahirap. Ibenta mo. So it's not really eradicating the poor. Kundi ang ina-address niya yung puso natin. Attachment natin. Kasi yun ang pinakamaganda example niya, poor. Kasi yun ang nangangailangan. Hindi naman sinabing give it to the government, give it to the Romans, give it to the soldiers. Lagi nyo, kasi yun ang nangangailangan. So, si Jesus po ay hindi napunta dito sa daigdig nito para wala nang maghirap, para mawala nang poor. So, despite yung mga scripture after scripture na sinasabing give it to the poor, sell your possession, give it to the poor, hindi po. Okay? Tingnan natin ang sinabi niya. Leave her alone. Ito yung babaeng sabi ni Pedro, yung perfume ointment na yan, dapat ibenta lang yan, bigay sa mahirap. Makikita niyo po, dapat namin sa'yo. So, sinasabi niya, ibenta mo, bigyan mo sa mahirap. Ibenta mo, bigyan mo sa mahirap. Pero nung sinalin si Jesus Christ, bakit hindi niyo po ibenta to at ibigay niyo sa mahirap? Hindi yun ang sinagot ni Jesus. Hindi yun sinabi, hindi siya nag-agree. Ang sinabi niya, kasi yun ang tinuturo niya, pero yung practice niya iba. Okay, sabi niya, leave her alone. Sabi, why are you bothering her? She has done beautiful things to me. Ito po, sabi verse 7, the poor you will always have with you. Ito po, ano natin? Kung hindi na po na si Jesus para mawala ang poor, para wala nang mahirap. Kasi sabi niya, dinikit ko na, laging merong mahirap sa inyo. Kahit lahat ng mayaman ay
binenta ang kanilang ari-arian, it will not eradicate poverty o kahirapan sa mundo ito. Sinabi niya, the poor, you will always have with you. Sabi sa ibang translation, you will always have the poor. Ito lang ang but you will not always have me. So again, yung scripture after the scripture, it's not para mawala ang quote, kundi again, the heart. Attachment na sinasabi sa atin. Meron po kayo question? May one po ako kasi yung question ko kanina is parang question din sa mayaman eh. Kasi sell it to the sell your possession. Kasi kung sa mayaman yun is parang you cannot serve two masters. Correct. Yun yung last, dito. Yung last part of the verse. Ito naman ang sabi niya sa mayaman. Command those who are rich. 1 Timothy, to Paul, ang nagsabi, remember whatever Paul is saying, it is as if God is speaking. Kasi yun ang sinunod ang sinabi sa atin ni Paul. Kasi meron siya authority. Command those who are rich in this present world not to be arrogant, put their hope in wealth, which is uncertain, totoo naman, but put their hope in God, who richly provides us with everything our enjoyment. Command them, lahat daw po ng mayaman, to do good, to be rich in good deeds, maraming kabutihang ginagawa, and to be generous, willing to share. Ayan, yun yung sinasabi naman po. Meron ding inutos na pinausap naman yung mga mayayaman. Which is, again, wala pong hindi salunga, hindi iba ang pinapag-utos sa atin. Again, generous, willing to share. In this way, they will lay up treasure for themselves, firm foundation of the coming age, so that they may take hold of the life that is truly life. Again po, sinasabi na naman, si Paul na ngayon nagsasalita, ang wealth natin dito ay gamitin para merong eternal impact, eternal consequences, eternal connection. Again, it is being reminded sa atin. Saka yun din pa nga, di ba? Do not store yourselves treasure on earth where moths vermin destroy, where thieves break in, but store yourselves treasures in heaven where moths vermin do not destroy. Wala akong questions so far. Meron isang connected na verse dito na solusyonan natin. Kasi this is about wealth. Luke 11:41. Ang sabi dito kasi, but now as for what is inside you, be generous to the poor, and everything will be clean for you. Sabi sa King James, but rather give alms of such things as you have, and behold, all things are clean unto you. New King James. But rather give alms of such things as you have, then indeed all things are clean to you. So clean the inside by giving gifts to the poor, and you will be clean all over. Okay. Parang ang hirap nitong sabihin, para bang pag naglimus ka, ikaw ay magiging malinis. Purified. Sa Tagalog, para maging malinis kayo, kaawaan ninyo ang mga mahihirap at tulungan nyo sila sa kanilang pangangailangan. Subalit, ang Biblia, ilimos ninyo ang mga bagay na nasa loob at ang lahat ng mga bagay ay magiging malinis para sa inyo. Isa pa lamang, this is another scripture na mahirap, pero talking about wealth, giving to the poor, giving alms. Is it saying na good works again will make you clean, purified? Ang paglilimos ba ay makakatulong sa iyo para ikaw ay maging malinis sa harap ng Diyos?
Di ba yun ang sinabi ng ano? Parang yun ang sinasabi ng Luke 11. Anong Parang sabi? inaano po kasi dyan. Anong sabi dyan? Parang in-emphasize ni Jesus Christ yung huwag kang maging greedy. Kasi yung verses earlier, sa 39-40, pinakausap niya yung mga Pharisees na pinaalam nga yung foolish people did not want to make the outside make the inside also. Correct. Kasi naano yung greediness nga sa wealth. Kaya malinis, pagiging malinis ka kung hindi ka mag-degrade doon sa wealth na tutukos na hindi. Instead, you have to be generous and help people. Okay. Tama yung sinasabi niya. No? Kasi nga, in-address ito ni Jesus, marami sinasabi, malinis ako, I'm a follower. Sinasabi yan, ipakita mo. Ipakita mo na malinis ka sa loob. Kasi pag ginawa mo yun, pinapakita na ikaw ay malinis. Hindi po sinasabi yung pag naglinis ka, ikaw ay magiging malinis. So, it's saying na malinis ka na. You're pure. Ibig sabihin, kaya lang nagiging malinis ang tao, again, babalik po sa atin. Because of the relationship with Jesus Christ. Siya, di ba magsasabi, you're justified, you're regenerated, you're cleansed, you're righteous. So, ito po, hindi na naman sinasabing na maglimos ka at ikaw makakarating sa langit o ikaw magiging malinis. No? Sinasabi nila, that is an outward manifestation if someone is pure by being generous. So again po, nakatali tayo sa generosity, the heart. Yun po ang sinasabi na isang ebidensya na isang tao ay nabago na, may relasyon na sa Diyos, nalinis na, kung siya po ay handang tumulong sa kapwa. Okay? Yan tayong question. Again, naano na po natin ang friends. Tuloy natin yung sinasabi nito. Whoever can be trusted, ito po yung karapong ng main verse natin. Whoever can be trusted with very little can also be trusted with much. Whoever is dishonest with very little also be dishonest with much. Sa ating pong present na sitwasyon nito, ito ba ay nangyayari? Pagka maliit, ikaw daw ay honest pagka maliit. So, kung honest ka sa maliit, magiging honest ka sa marami. Bibigyan ko po kayo ng scenario. Tingnan natin, i-apply natin dito. Meron kong mandaga. Makuha na. Bro, meron kong 100. Meron kong 100. Jobless po. 50. Card lang. Ako 15. Oh. Ito, 50. Okay, bibigyan ko po siya. Tingnan natin kung totoo ito, ha? Sabi, pag ikaw daw ay honest sa maliit, honest ka rin sa malaki. Di ba, ang sabi ko, whoever is dishonest with very little, kung hindi ka mapagkakatiwalaan sa maliit, ikaw ay hindi rin mapagkakatiwalaan sa malaki. Okay, naglalakad kayo, at nakakita kayo ng $1. Or sa loob na lang ng church. Or, what would you do with $1? Ignore. Always po, Kukuhanin ko yan. So, better little yan, is still money. And then what would you do? Kayo po, may $1 kayo nakita. Sabi niya lang yun. I-apply natin po ito. Common, natural na. Very ikaw kung nakakita ko $1. Kukunin ko. Siyempre, natural reaction. Marunong na yan, iyo. Mga 5 cents. Kung 5 cents, i-ignore mo.
Pinansipahin. Kukupayin ko pa din. Ikaw, nagbabible study tayo, nakakita ko ang dahil. Ano yung pinaka-natural response? Kanino to? Sa may bahay yan. Nagbabible study Ah, tayo. sa may bahay. Automatic. Sa may Ano bahay. yung response? Automatic. Automatic. Kailong yan, kailong. Kasi fine. Kanila yun. Correct. Ito ang natural response natin. Sada. $1. Kanino po yung $1? Kunin ko rin. Siyempre sa bahay. May ano yung bahay. Hindi ka mag-i-interest sa maliit, di ba? Pag sa bahay nilo, hindi. Pero ito, yung natural response. Ganun din. Pag sa bahay, ganun din. Ay, sige, huwag sa bahay. Pag sa bahay nila, Long, kanila pa din. Pag sa labas, sa shopping center, sa car park. Oh, yeah, sa train. Pero ang likelihood, siguro sa atin, kung halimbawa hindi mga Kristiyano, likelihood, yung tao makakuha ng $1, na kanino po ito? Pero yung 50, pwede na. Mas lalong dapat ng tanong. Yun ako, hindi ko kasi sinasabing laging gano'n, pero the likelihood. Pero nature. Pero kasi sinasabi dito, kung dishonest ka sa maliit, dishonest ka rin sa malaki. Pero itong sinabi natin, honest ka sa maliit, dishonest ka pag malaki. Lalo na kung 100 ito. Kung honest ka sa mali, honest ka. Depende sa place. Actually, pag sa Depende pwede rin sa sa lying eh. Kasi, kahit kunting lie yan, na nakuhan mo, next time, kahit malaki yan, lie pa rin yan eh. Correct. So, oo. I mean, kung 10 cents lang yun, o 5 cents, and $50, they both still money, they both still value. Example mo naman, stealing. So, tama yun. Ang maliit na maliit, eh, kasalanan pa rin. Ito pa rin. Hindi, yung ina-apply lang natin to. Karamihan ko kasi, di ba, pagka maliit, kanino ito? May panglagay yan sa trolley. Karamihan, hindi ko sinasabing lahat. Hirap-hirap ko mo ng $1. Honest sa maliit. May $1. Pero dishonest sa malaki. 1 tsaka 2 yun, dalawa yun. Example, it could be $5. So, Mahirap yung $1. kung hindi po, ang inaano nito, ayaw ngayon na makukuha yung lesson. I-tell the truth po, kasi kung ito sabihin, wala sa lying. Mm-hmm. Kasi kung maliit lang ang lie yan, mali pa rin. Dishonest ka sa Dishonest ka, oo. Dishonest ka sa maliit na pagsisinungaling, Oo, lalo ka magiging dishonest sa malaki. malaking pagsisinungaling. Actually, na-experience ko po yan sa work. Ano yan? Parang related to that. Kasi pinabili ako ng coffee. Lagi akong inaano talaga ng boss ko. Ako bibili ng coffee. So, nagbigay siya ng cash sa akin. Now, may sukli pa yun. Siguro mga $2 na sukli. Ganon. Now, sa ibang tao yun, it doesn't matter na, di ba? Maliit kasi. Honest, nakalimutan ko talaga ibalik sa kanya. Nasa bulsa ko. So, nakauwi na lang ako ng bahay. Then, nakita ko sa bulsa ko na may $2 pa ako na change doon sa coffee. And then, inano ko na, ibabalik ko sa kanya the next day. So, nung pumasok ako ng work na the next day, binalik ko sa kanya yung $2. So, parang ganun ba na, kasi sa iba, it doesn't matter. Malimutan na rin siguro ng boss ko kasi maliit lang na bagay eh. So, parang ganun ang inaano ng Panginoon ba? Sa ganun nga kaliit na hindi mo nga, wala kang honesty on that, what more malaki yung ibibigay ko, mas na, hindi ka magiging honest. Parang ganun. Yan sigaw, sabi. Tingnan natin yung sinasabi nito. He said unto him, well, ito po yung parables of the 10 minas. Yung iniwan sila ng boots na palago nila. Sabi ni Jesus dun sa isang servant, because thou hast been faithful in a very little, have thou authority over 10 cities. Dinagdagan ang authority niya, ang possession.
Ganun din sa Matthew. His master replied, "Well done, good and faithful servant. You have been faithful with few things. I will put you in charge of many things. Come share your master's happiness." Nangyayari ba talaga ito? Pagka ikaw ay faithful sa maliit, ikaw ay magiging malaki. Sa work, di ba? You get promoted sa work. Oh, tama, sa work. Sa business po, kasi if you are living po sa business, parang po yan. But if you're dishonest, makikita ko yung mga drug lord, yung dishonest sila. Kahit mayaman sila, rin sila eh. Tama, sa work. Wala pagkatiwalaan ka sa ulit, ikaw ay malaki. Sige, pero sinabi, kung ikaw ay faithful sa maliit, pagkakatiwala, bibigyan ka pa ng mas malaki. Kasi gano'n na nangyari, no? Binigyan siya ng 10 cities. Maliit lang yung inaano niya, yung inaasikaso niya. Tapos lumaki na. Now, this is a challenging question sa inyo para magkaroon tayo interaction. Bakit maraming mga unfaithful na mga pastor? Nagkaroon sila ng mega church. That's a good question. Maraming mga, kuya, di ba, maraming mga Baptist churches, mga talagang faithful sa Biblia. 50 taon, 20 taon, 50 congregation, 30 congregation. Talagang sinusunod nila ang Bible. Faithful in little things. Pero hindi sila naging mega churches. Maraming pastor na alam natin, lahat ng karamihan ng mega churches, they're not faithful. They're not good stewards. Pero lumaki. Anong yun? Paano-solve yun? Mga faithful na mga Christians na 5 taon sinusunod ang Biblia, pinapangalagaan lahat. They're generous in giving, pero they did not grow. So how can we apply this? It's a challenging question, no? Hindi ko na masagot siya. It's a matter of the heart, Pastor. Talagang mahirap sagutin. Hindi naman porke mega churches, pinagpala na talaga ng Lord eh. Kasi ilan na Kristiyano doon sa mega churches. Maraming mega churches ang bigla-biglang malalaman mo na lang, wala yung pastor kasi unfaithful. So it's really a matter of the heart. Kaya tayo rin bilang individual Christian, it's so hard to judge others. Kaya talagang ang mensahe na yan talaga, tayo ang tumingin sa sarili natin. Asan tayo dyan? Are we honest in that little or kaya talaga it's a matter of the heart. Ano ba tinuturo natin? Physical o? Hindi ko alam. Lahat eh. Sa principle. Whether it's wealth, money, management, property. So, hindi natin ito ma-apply talaga sa in terms ng size ng church. Hindi. No. Hindi. Kasi hindi lahat ng faithful na mga pastor, churches, ay hindi lumaki. Talaga hindi pinalaga ng Diyos. So, growth po, size ng church is not a gauge of faithfulness. No. Or good steward. Kaya, Pastor, di ba, merong verse na at the end, sinabi ng Panginoon, "Depart from me, you who practice lawlessness." Akala mo Christian ka or akala mo you're doing the right thing. Pero it's a matter of it's the matter of the heart. Doon tumitingin ng Panginoon, not on your whatever works you've done here. Kasi for din marami din mga mega churches na nagko-compromise para lang dumami. So, ngayon ang sinasabi niya sa atin ito. Ito, totoo po kasi hindi kasi maganda. So, ano yung sinasabi sa atin? Size ng church natin. O mga church na maliliit na faithful. Actually, Pastor, pag nag-rapture, lahat po ng maliit na church na faithful. Amen. Basta faithful. Oo, they will be the church. Salita ng Panginoon. Pag nag-rapture, parang walang nangyari rin sila kasi nandun lang sila eh. Dahil kung mega church, nagbabayad din siya naman.
ang mga churches kasi dapat broken. Makikita natin, di ba, yung mga balita, unfaithful sila. Sa mga connection, unfaithful sila. They're not good stewards. Hindi nila ginagasta ng tama. Hindi nila i-spend kung saan dapat. So ito po, hindi sa mga churches ko. Inaano ko lang po ito, kasi nga, yung size ng church is not age, is not an evidence of faithfulness. Hindi laging, kasi pag in-apply mo to, kaya ka hindi lumalaki kasi dishonest ka, unfaithful ka, you're not a good steward. Masisense mo naman. So nasa ano pa rin ang paglago. So, Pastor, meron akong sasabihin dyan kasi meron po ding church na maliit lang, pero ang tao nila nag-expand. Ibig po sabihin, nag-disciple sila ng disciple na iba kasi doon sa church ng Christ, maliit lang po talaga. Pero wala, nung lumaki doon, nag-disciple around Australia po. Oo, kasi most mega churches, kaso wala ang mga tao sa church. So yan, parang totoo din. Correct yan. So inaano ko lang po ito para hindi ito maging basihan, hindi ito totoo kasi faithful na kami sa church na ito na hindi kami lumalaki. 20 years na kami, 10 years na. So ang ano po natin, sinasabi maging faithful tayo sa ibinigay sa atin. Ang hinahanap ng Panginoon is yung stewardship. Yung pagiging faithful natin. Okay? Tingnan naman natin. So, ito naman yung verse 11. So, if you have not been trustworthy in handling worldly wealth, who will trust you with true riches? Okay, ngayon, another challenging question. At sabi niya, kung mga worldly wealth, kung magaling ka mag-manage ng worldly wealth, Accountant. ikaw ba ay pagkakalooban ng mga heavenly riches? What are we going to say with yung mga magagaling na CEO? Magagaling na managing director. Pinalago ang business. They have been, nagamit nila ang worldly wealth, napalago nila. So will they go to heaven? Will they be saved? If this is scripture, yun ang sinasabi. Sabi, kung magaling ka mag-manage ng worldly wealth, mga business, mga ano dito, ikaw ba ipagkakarooban ng true riches? Ang true riches po, yung mga heavenly gifts, mga kaloob ng Diyos sa atin. So what would you say yung mga lumagong company na mga, marami talagang, di ba mga, totoo yun, maraming unbelievers na magagaling na manager. Excellent manager sila, mga ano sila, talagang napalago nila, they're honest sa ano nila, sa kanilang pangangalaga. Pero yung ba talagang sinasabi nito po? No. So again, it's not the gauge. Kasi po, balikan natin, ano na-establish na natin saan gagamitin ng worldly wealth? Saan? Anything has to do with the eternity, with impact, helping, evangelizing, making friends who will follow Jesus. So, hindi po lahat ng company na, secular na company na lumago because they're trustworthy, they're faithful, they're good stewards will earn eternal dwelling or mapupunta sa langit. Kasi po, kung hindi naman nila ginamit ang worldly wealth sa kaharian ng Diyos, baliwala rin na-establish nila dito. Baliwala pa rin kahit gaano kalaki ang naging company. So again, babalik po tayo kung saan mo ginamit yung worldly wealth. Whether siya'y lumaki, lumago, na doble, na triple. Again, bumalik po tayo sa na-establish natin kanina, ang worldly wealth ay gagamitin natin sa kaharian ng Diyos. Okay.
Pero tayo naman ng mobile phone. Pero. May taas na pala yun. Akin pala yun. Medyo mabigat yung pastor. Okay. Ducks, parang susi ng kotse. Sports car. Did I have this dog? Yung red? Ay, ito to po. Ikaw ba may nito? Ito ba yun Ito ba yung matatawag din sa'yo, Ro? Hindi po. Kasi may utang pa yan eh. Ingat mo sila sa ito. Hindi ba naman pala? Ito ba yung... Wala ko utang. Sa'yo yung... Di ba, ang tawag na sa kotse ni Dax ay sa kanya, di ba? In the most common In my name. way. Sa regular... It's in your name. Kotse ni Dax. Bahay ni Long. The earth is the Lord's and everything in it, the world, and whole within it. So, lahat po ng sa ating mga kotse, hindi tayo may-ari. According to Psalm 24:1. Ang lahat daw na nasa mundong ito, ang may-ari ay Diyos. Everything in it, the world and whole within it. Maski ang tao. What is this telling us? Lahat po ng nasa inyo, Rob, telepono, vision, laptop, lahat po yan, kayo po ay steward lang. Kahit yung kotse, although nakapangalan, nakarehistro sa'yo, according to the scripture, according to the Bible, ang Diyos pa rin ang may-ari niya. Everything in it. So, isipin nyo, kaya kayo nakabili ng mobile phone dahil nakapagtrabaho kayo, di ba? May business ka, nakabili ng kotse, whatever. Kung kaya kayo nakakapagtrabaho kasi healthy kayo, meron kayong lakas, may good health, pinoprotektahan kayo ng Panginoon pag nagbiyahe kayo papunta ng trabaho, business. So, yung pong ating mga possession, kahit sa inyo yan, kung hindi kayo tinulungan ng Diyos, hindi tayo sa Diyos, hindi matutuloy sa inyo. So, hindi natin pwede sabihin, binili ko to eh. Ako naghulog dito, totoo yung galing ko sa sweldo ko. Pero hindi ako makakapagtrabaho kung hindi ako binigyan ng Diyos ng health, ng good health, ng lakas. So, again po, babalik tayo sa pinag-uusapan natin. Kaya kung iisipin natin ito, giving away wealth, giving alms, tinutulungan natin mahirap kasi lahat ng binigay sa atin ng Panginoon, pinahiram. Pinahiram kahit nakarehistro sa pangalan natin yan. Kahit nasa atin yan. The earth is the Lord. Everything in it. Kaya babalik tayo sa sinabi. Kaya nga yung wealth ay dapat this principle will help us share our wealth, share our property for the kingdom of God. Yan, establish na po natin. Kaya yung pag-aani natin, on a temporary basis, yes. On a worldly view, yes. Pag may kumuha ng mobile phone ni Rob, siya pwede niya idemanda, pwede niya ipapulis, yung kumuha. But in reality, it's the Lord. Kasi nga, pag-ingatan mo pa rin yun, kasi steward, ikaw rin ang ano. So, with this mindset po, then we'll become more generous. We'll be willing to, for our property, for our, lahat ng pinagkatiwala sa atin ng Panginoon, babalik tayo sa pinag-aralan natin kanina, go and make friends. Friends who would follow Jesus, friends who would have a relationship with Jesus. Ibig sabihin mo, gamitin sa evangelism, gamitin sa church, gamitin sa mga tungkol sa kaharian ng Panginoon. Kahit ba? Hindi, mahirap. Hindi po ako nagsabi niya. Ginamit ko lang yun para ma-establish natin. Ako din, minsan na ano ko din yan eh. Di ba, mga na-establish natin, mga property, mga sasakyan, yung mga sweldo, yung nabilit natin, yung jacket, akin to, akin yan, yung bag, yung laptop.
television, akin yan. But in reality, it's the Lord. Hindi mapupunta sa atin to. Halimbawa yung TV, kung hindi tayo tinulungan ng Diyos, binilis tayo para makabili ng TV. So that's po. Be reminded of the parable, maging wise tayo and use earthly resources to merong eternal consequences, merong eternal impact. And lastly po, yun tayo tapos, no one can serve two masters. Either you will hate one, love the other, or you will be devoted to one and despise the other. You cannot serve both God and money. The relationship with Jesus Christ, final reminder, is exclusive. Exclusivity ang hinahanap ni Jesus. Exclusive. Hindi pwedeng dalawa. Hindi pwedeng hati. Hindi pwedeng nagsiserve ka sa mundong yung minamahal mo siya kasi minamahal mo si Jesus. Ang sabi niya, lagi niyang sinasabi na nag-umpisa pa lang sa 10 Commandments, you shall have no other gods before me. I'm a jealous God. So God requires exclusivity sa Kanya lamang. Otherwise, it's idolatry. Otherwise, you have other gods. Kaya nga, sa Kanya ang silbi, sa Kanya lahat ng ari-arian, then ano iisipin natin? Siya lang ang susundin, siya lang ang Diyos. Ang lahat ng nasa atin ay sa Kanya. Yan po, yan po natin masasabi na hindi ko alam, marami pa po kasi kung talagang kakapasin mo yung parable of the shoe, ang dami pa. But this is enough for us to spend 2 nights para makuha natin po ang pinaka-gist, pinaka-central lessons na sinasabi ng parables plus all the scriptures na ating binasa. Okay, let's go around. Biggest takeaway, Kuya. Yun nga. Ano lang, yung maikli lang, anong pinaka-ano mo ngayon tungkol sa wealth, property, friends, eternity? So, yun nga, nabanggit kanina that we are only steward kung ano ang pinagkaloob sa atin ng Diyos. Maging faithful tayo sa maliit na bagay kasi sa malaki mapagkakatiwalaan tayo. Kung tayo mapagkakatiwalaan sa maliit, lalo hindi tayo mapagkakatiwalaan sa malaki. Tulad ng steward na kinwento ni Christ is may trabaho siya na maayos, meron siyang pinapaubaya sa kanya yung negosyo ng master, pero ang ginawa niya, naging dishonest siya, gumawa siya ng kababalaghan, kaya nag-serve siya ng 2 master. Ang sinerve niya ay yung sarili niya, interest, at saka yung master niya. So ayaw ni Lord yun. So sabi, no one can serve 2 masters. Either you will hate the one. Actually, binitray niya yung master niya kasi pinagkatiwalaan siya. And then, binitray niya. Ano niya naging dishonest siya sa kanyang stewardship. So, lesson learned, dapat kung ano ang pinagkaloob sa atin ng Diyos, na talents and gifts, or stewards, or material things, material na bagay, maging faithful tayo. So yeah, a few words. Always focus on the eternity. Yeah. So lahat ng gagawin natin, property ownership, serving, helping, kailangan meron laging eternity, eternal consequence. Priority, kailangan knowing. Yun po yung yung pong yung sinabi ng everything's The Lord. So people stewardship paging generous na kasi sa kanila natin. Okay, sa akin po is you come here to the world naked, you come out naked. The only thing you can dress for is I follow Christ, believe, and then you can have the cloth with the blood of the Lamb. Yun po. Kasi pag nakita tayo sa rapture, we want ourselves clothed with the blood of the Lamb. Thank you. Summary. Reflection po, reflection. Oh, reflection So, pala. sa napag-aralan natin,
it reminds me, it's a reminder na whatever we receive blessings from God, all comes from Him. So, yun nga, we have to use it for the expansion of His kingdom. So, you know. Mrs. Pinti, ano sabi? Mrs. Pinti. Pastor, Neris. Hindi pastor. Ate Neris. Ayan, we should be good stewards, tsaka, yun nga, serve only one master with humility, only serve God with humility. So, Sure. Ako po, everything I will do it for the Lord. Pure. Alma. Yun po sana, be a good steward kung anong pinagkatiwala ng Panginoon. Like focusing to Christ and focus on the true riches, which is also Christ. May meron ka, May? It's okay kung wala. It's alright. Mami Mary, clear. Ako po yung same thing kay Ronel, yung let's prioritize yung eternal things at saka yung binigay ni Lord sa atin dito, we have to be trustworthy of that. Yeah. Meron ka niya gusto mag-comment. Okay, sa akin naman po, asikasuhin natin, spend time, not the entire life. Pag-ubusan natin ng oras o magbigay tayo ng oras sa anumang bagay na merong eternal consequence, eternal connection, eternal usage. So I'm not saying po na hindi na tayo gagawa ng mga earthly bagay. Kailangan din po natin mga ginagawa natin. Pero huwag natin kakalitaan na gumawa tayo ng mga bagay na merong eternal consequence. Kasi yung pinaka-ano ng gist ng parable, tsaka itong mga scripture natin. Hindi na po wealth. Gamitin yung wealth mo sa kahoy ng Jesus. Okay. Salamat po sa inyo at sana po nakapas na natin ang para mag-appreciate. Kung wala na po kayo question. Wala na dapat lang. Pero, Wala. Okay. Ayos. okay. Let's close. Well, let's sige, zero records mo. Tayo sama namin. Panginoon, salamat po sa ito. Muli, Lord, narinig po namin ang inyong mensahe, Lord. Salamat po sa tuwing Pastor Noel, na patuloy po tuloy ninyong ginamit, Lord, para iparating po ang inyong mensahe, Panginoon. Nawa po ay may sabuhay po namin, Lord, sa araw-araw na inyong buhay. Ang mga natutunan po namin, Lord, may always mindful, Lord, na aming mga ginagawa. Always focus on you, always prioritize what is eternal prioritize. Nawa po, sa gabi nito, Lord, lalo po kami mag-fellowship sa Lord. We ask you to bless our food, Lord, and be a source for sustenance, Lord, our nourishment, Father God. And Lord, thank you, Lord, sa every family that is here, and all families represented here tonight, Father God. And we pray for a beautiful Sunday tomorrow, a beautiful day of worship, where natin, Panginoon, all our desires, our hopes and plans, O Lord, we bless you for it, and always glorify you, Father God. In the mighty name of Jesus, our Lord and Savior, we pray. Amen. Reminder po yung series, natin po yan, ang pinag-arahan po natin parables of Jesus Christ or His miracle. So yun natin. So I would suggest, kung sino man yung susunod, Brother Jun, hindi kasi yung, karugtong kasi dito, o may relation dito, the parable of the 10 minas. may ginasa nga akong parable eh. Ito bro. Si Brother Jun yung susunod. May question kasi doon yung
kukuhanan pa. Ang maliit ay lalong maliit. Ang malaki ay lalong Lalaki. So, ano yun natin yung the parable of 10 minus? Sana meron 10, ano po kasi? minus? Minus. Minus? Parable of the gods.